So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo mga minamahal, up to this moment ha, talagang nakakapang-init pa rin ng ulo. Itong si Isko Rap Moreno. Imagine nyo na lang, mga minamahal, panahon ng kampanya, nilulupig si PBBM, and even yung mga supporters na kabataan ni President Bongbong Marcos, nilulupig niya. Pati ba naman sa panahon ngayon, aba yung kanyang sistema na 2 joints, di ba? Di ba promoting drugs yun? Aba yan pa din, mga minamahal yung kanyang sistema. At ito yung malala, kumakampi pa sa PDP. Kumakampi pa kay former President Duterte kahit na alam natin meron itong mali. Di ba? Mga minamahal, wag na wag po nating kalilimutan ito. Panahon noong 2022, pinagiba ni Isko Moreno yung isang covered court sa kadahilanan na yung mga kabataan ay sumusuporta kay President Bongbong Marcos at hindi sa kanya. Diba? Instead sana na i-promote niya, hasain niya yung skills ng mga future basketballist natin. Diba? Ano yung ginawa niya? Pinatay niya yung mga pangarap ng mga kabataan dahil lamang sa politika. O, tingnan nyo tong balitang to noon, no? O, sabi dyan, meron pa nga before and after. Pakita ko sa inyo yung before and after, mga minamahal. Ayan, no? O, kita ninyo, mga minamahal. O, do not forget, sa mga batang Maynila na nakapaglaro sa Lope de Vega Basketball Court, huwag nating kalilimutan na noong Mayo 15, 2022 ay pinagiba ito ni Isko Moreno dahil si Bongbong ang nakakuha ng malaking boto dito at hindi siya. Pati mga kabataan, pinulitika ni Isko Moreno, mga minamahal. So, wag na wag niyong kalilimutan yan. At beside, hanggang ngayon, wag na wag niyong kalilimutan na ang daming binenta ni Isko Rap Moreno. Habang itong si Ma'am Hani Lacuna promoting and building, you know, the nation. Nation talaga. Kamaynilaan. Oo, talagang ginagawa ni Ma'am Hani Lacuna, walang mapag-iiwanan. Free dialysis dito, nagpapatayo ng eskwelahan, nagpapatayo ng mga hospitals, vertical housing. Tapos itong si Isko Rap Moreno, benta dito, benta doon, yung kanyang mga pangako, hindi na ginampanan. 'Di ba? Nakakaawa nga si Ma'am Hani Lacuna dahil tinitirada nila eh. Tinitira nila ng mga paninira, mga masasakit na salita, ay nagtatrabaho lang naman yung tao. Ayaw ngang mangutang ni Ma'am Hani Lacuna eh. Diba? Inantay niya na magkaroon ng pondo. Kasi kapag nangutang, tapos ipapapatayo ng ganito-ganyan, babayaran niya ng mga taxpayer sa napakahabang panahon. Inisip ni Ma'am Hani Lacuna, yung mga taxpayer kahit papaano, not unlike kay Isko Rap Moreno, diba, utang dito, utang doon, benta dito, benta doon, diba, hindi inisip yung kanyang bayan. Kaya sino yung nagsasuffer at the end? Yung mga nasa Maynila, yung mga taga-Kamaynilaan. Diba? Ito, nakakabwis ito. Itong part na, yung feeling bata ba? Yung hindi bagay sa Isko, yung pag ganun-ganon mo, hindi nakaka-millennial or Gen Z yan. Nagmumukha kang mongoloid. Yun yung totoo dyan. Okay. Tingnan nyo mga minamahal. Nagpa-youth enter barangay itong si Isko Moreno. Maganda naman sana eh. Kaso ngayon niya lang ginawa dahil tumatakbo siya bilang alkalde. Alam nyo, sa totoo lang mga minamahal, stepping stone niya lang to. Kasi alam natin tatakbo yung presidente sa 2028, nangangarap muli. So paano naging stepping stone? Kasi ang gusto niyang mangyari, nation building daw. When you say nation building, yung ginagawa niya sa Kamaynilaan is gagawin niya sa iba't ibang lugar. So meron siyang layunin, meron siyang hangarin na tumakbo ulit bilang presidente. At kapag nanalo yan, mga minamahal, bilang alkalde ng Maynila, stepping stone niya yan. Magbebenta na naman ng kung ano-ano. Tapos kukuha ng pondo sa pera ng taong bayan, di umano. Tapos yun yung kanyang gagamitin as source of funds for the campaign for the national election sa 2028. Tingnan ninyo yun, dineclare niya na net worth 70 million pero meron siyang Ayala,
mga mamahaling bahay, kotse, mga businesses, di ba? Imagine nyo na lang yan. Basahin natin to yan, huwag nating kalilimutan yan. Nagulat ang mga kabataan sa barangay 329 Lupe de Vega sa Maynila matapos pag-iba ng pamunuan ng Manila Traffic and Parking Bureau of MTPB at Department of Public Service DPS ang kanilang basketball court nang walang umanong koordinasyon sa kahit sinong opisyal ng barangay. Pinulitika nga mga minamahal. Napag-alaman kasi nung nakaraang Mayo 14, 2022, nagtungo sa lugar ang mga tauhan ng MTPB at DPS para kausapin ang mga involved sa nasabing paliga ng barangay. Ayon sa ilang tauhan ng nasabing liga, naging maayos naman ang kanilang naging usapan at hinikayat silang magtungo sa City Hall ng araw ng Lunes, Mayo 17, upang kausapin hinggil sa nakuhang impormasyon ng pamahalaan ng lungsod na sinasabing, ginagawang sugalan daw ang basketball court. Subalit, palusot na lamang mga minamahal na ginagawang sugalan ng basketball court dahil ang ginawa ni Isko Moreno, mga minamahal, hindi po siya nanalo doon sa lugar na yon. Diba? Pinalusot na lang na ginagawang sugalan kasi hindi siya nanalo. Diba? Yung vision ni Isko Moreno na magsilbi, tingnan ninyo, pati mga bata, pinopolitika, tapos ngayon, ang kapal ng muka, magpapa-enter barangay. Samantalang yung mga kabataan na nagbabasketball noon, ano yung ginawa mo? Pinagiba mo yung kanilang basketball court. Diba? Dahil hindi ka nakakuha ng malaking boto sa kanila. Nakakalungkot lang isipin, mga minamahal, no? Na kahit kabataan, dahil sa usaping politika, nandadamay. Which is not good. Hindi tama yun. Ako, gusto ko sa inyong i-promote yung good governance lang. Katulad ni Ma'am Hani Lacuna, puro serbisyo lang yung makikita nyo sa kanya. Pero hindi ko mawari, despite na nagsiservisyo, hinuhusgahan pa din ng tao. I do my research, mga minamahal. So, kung sa tingin nyo, pananaw nyo na mali yung pananaw ko, okay, wag nyo akong sundin. Pero bilang isang kabataan na gusto ko masilayan natin ang magandang gobyerno, simula sa lokal, pati sa taas, syempre nakikita ko na mas may impact sa public servant. Kasi pag sinabing public servant, naglilingkod ka. Hindi yung nangungupit ka sa kaban ng bayan. You are meant to serve the public if you are a public servant. Diba? Yun lamang po yung punto ko at nakikita ko yun kay Ma'am Hani Lacuna at hindi kay Isko Moreno. Anyway, mga minamahalin po, lahat na nga nakasama ni Isko, inaway niya, diba? Remember that, mga minamahal. Lahat ng mga naging kasama niya, kasamahan niya, inaway niya. Ano pa bang maasahan natin sa kanya? Yun po, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.